Isang bulalakaw ang lumipad patungo sa Earth, bumagsak, at sumabog. Gustong puntahan ng isang lalaki at isang babae ang bulalakaw para suriin, kaya sumakay sila sa loob ng isang sasakyan. Natagpuan nila ang bulalakaw at pinatamaan ito ng mga missile. Isang Pokemon ang lumutang mula rito na may asul na liwanag. Sinubukan nila itong hulihin, ngunit umiwas ang Pokemon at gumamit ng Psychic na nagpalutang sa kanilang sasakyan. Isang beam mula sa sasakyan ang pinakawalan na nakasakit sa Pokemon. Pagkatapos, ang Pokemon ay nagningning ng pulang liwanag na nagpakalma sa lalaki at babae na ang mga mata ay naging pula. Gayunpaman, ang Pokemon ay lumutang patungo sa pinakamalapit na nayon. Ang mga bida ay naglalakad patungo sa Lily Cove City habang napansin naman ni Max na malapit na sila sa Valley Town. Naiisip na ni May ang pagkakaroon ng mainit na paliguan habang sinabi naman ni Ash na ang kanilang mga Pokemon ay makakapagpahinga rin. Ang Team Rocket ay kumakain ng mga rice ball at narinig ni Meowth ang tungkol sa isang bulalakaw na bumagsak sa malapit sa kanila. Binalak nilang nakawin ito at ibigay sa kanilang boss upang makakuha ng promosyon. Nakarating ang mga bida sa Valley Town, bagaman ito ay napakatahimik at kakaiba. Pumasok sila sa loob ng Pokemon Center, ngunit wala silang nakitang tao. Lumitaw si Nurse Joy, na may mga pulang mata. Nagtanong ang mga bida para sa isang silid na matutuluyan sa gabi at upang ipahinga ang kanilang mga Pokemon, ngunit tumanggi si Nurse Joy sa kakaibang tono. Sa gabi, naglalakad ang mga bida sa paligid ng bayan. Inisip ni Max na kumikilos ng kakaiba si Nurse Joy. Inisip naman ni Brock na si Nurse Joy ay isang huwad na Joy dahil kumikilos siya ng sobrang kakaiba at walang nakakaakit na tono, hindi tulad ng ibang Nurse Joy na nakilala niya. Sinabi rin ni Brock na walang pabango si Nurse Joy, habang sinabi naman ni Max na nais muna niyang maghapunan. Habang naghahapunan, lumayo ang Lombre dahil may naramdaman itong kakaiba. Biglang hinuli ang Lombre. Sinabi ng mga lalaki na ang Lombre ay isang extraterrestrial na Pokemon, bagaman sinubukan ng mga bida na kumbinsihin ang mga lalaki na ito ay Pokemon ni Brock. Ibinalik ni Brock ang Lombre sa Pokeball nito na nagpatunay sa mga lalaki na sa kanya ito. Tinanggal ng mga lalaki ang kanilang disguise na nagpapakitang sila ay sina Ken at Mary, ang mga sumubok na mag-imbestiga sa spaceship ng Clefairy. Sinabi ni Ken na sinubukan nilang hulihin ang Pokemon mula sa kalawakan at kinuha ang bulalakaw, ngunit wala silang matandaan. Inisip nila na binura ng Pokemon ang kanilang mga alaala sa pamamagitan ng shockwave at pinaghihinalaan din nila na ang parehong Pokemon ang bumura sa alaala ng mga taga-nayon, kaya nagsuot sila ng mga espesyal na helmet upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga psychic activities. Umalis sila upang hanapin ang Pokemon na iyon. Sinabi ni Brock na nakarinig siya ng mga kwento na ang Clefairy at Starmie ay mula sa kalawakan, ngunit nag-aalala siya sa ginawa ng misteryosong Pokemon sa mga taga-nayon, kabilang si Nurse Joy. Nagpa siya ang mga bida na pumasok sa loob ng Pokemon Center upang mag-imbestiga. Nagpunta din doon ang Team Rocket dahil wala silang nakita sa site ng bulalakaw at inisip na ang bagay sa loob ng bulalakaw ay nasa Pokemon Center na ngayon. Habang naglalakad ng tahimik ang mga bida, binuksan ni Meowth ang bintana, ngunit siya, sina James, at Jessie ay nahulog. Narinig iyon ng mga bida at nagtungo sa lugar na iyon. Nahanap ni James ang kanyang flashlight na nawala niya at binuksan ito, kaya nakakita ang mga bida ng ilang paggalaw. Lumitaw ang Team Rocket sa harap nila at pinaghihinalaan ni Meowth na ang mga bugwit ay hinahanap din ng bulalakaw. Nagtaka ang mga bida tungkol sa bulalakaw na ito, kaya pinagalitan ni Jessie si Meowth sa pagbubunyag ng impormasyon. Nang marinig ang boses ni Nurse Joy, lahat ay nagtago sa isang silid. Biglang nakarinig sila ng isang bagay, binuksan ni James ang flashlight at nakita ang Pokemon, isang Lunatone. Lumapit si Jessie sa Lunatone, ngunit naapektuhan siya ng pulang liwanag nito at inutusan niya ang lahat na lumabas. Niyugyug siya nina James at Meowth, kaya bumalik siya sa kanyang katinoan. Ginamit ng Lunatone ang hypnosis sa kanya at sa iba pang mga taga-nayon. Isinali ni Meowth ang sinabi ng Lunatone na natatakot ito. Dumating si Nurse Joy sa silid na nagsasabing dapat silang maging mabait sa Lunatone. Plano ng Team Rocket na hulihin ang Lunatone, kaya inilabas ni James ang kanyang Cacnea upang gumamit ng Needle Arm at si Jessie naman ay ang kanyang Suviper upang kagatin ang Lunatone. Gumamit ang Lunatone ng Psychic para pigilan ang mga pag-atake sa kanya, pero bigla itong nawala ng lakas at bumagsak. Bumalik sa kanyang katinoan si Nurse Joy. Isinali ni Meowth na gumamit daw ang Lunatone ng napakaraming psychic attacks kaya naubos ang enerhiya nito, ngunit ang pinakadahilan ay ang pag-atake ni na Ken at Mary. Sinabi ng Lunatone na kailangan ito ng liwanag ng buwan upang gumaling. Gayunpaman, inutusan pa rin ni na Jessie at James sina Suviper at Cacnea na ituloy ang pag-atake sa Lunatone, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palayo.
Ginagamot ni Nurse Joy ang Lunatone, sinasabi ni Nurse Joy na magiging maayos ang pakiramdam nito, ngunit kailangan nito ng liwanag ng buwan upang maibalik ang enerhiya nito. Ang kabilugan ng buwan ay ngayong gabi, ngunit ang problema ay hindi makikita ang buwan mula sa Valley Town dahil napapalibutan ito ng mga bundok at bangin. Binanggit ni Nurse Joy ang camera point kung saan nila maaaring ilagay ang Lunatone upang maibalik ang enerhiya nito. Sinabi ni Max na kailangan lang nilang humanap ng paraan upang madala ang Lunatone sa lugar na iyon. Gayunpaman, ipinaalala ni Brock na hinahanap pa rin ni Ken at Mary ang Pokemon. Ang mga bida ay nagtutulak ng isang kariton, habang sa loob ay nakatago ang Lunatone at si Pikachu upang hindi sila makita ni Ken at Mary. Nakaharap nila sina Mary at Ken at nagpanggap silang walang alam, sinabi nilang pupunta lang sila sa camera point para mag-moon party. Pinayagan silang dumaan ni Ken at Mary, ngunit naghihinala ang dalawa na may tinatago sila, kaya bumuo ito ng isang makina upang makakuha ng isang mystical Pokemon. Narating ng grupo ang camera point, kailangan na lang nilang hintayin lumabas ang buwan. Lumabas sina Pikachu at Lunatone at nakita nilang tumataas na ang buwan. Gayunpaman, ang Team Rocket lang pala yun na nasa loob ng balon. Gumamit ang Team Rocket ng mechanical na kamay upang makuha ang Lunatone, ngunit isa pang kamay ang lumabas upang pigilan ang sa kanila. Sa loob ng sasakyan, pinigilan ni Ken at Mary ang Team Rocket sa pagkuha sa Lunatone. Naalala ng Team Rocket na sila ang mga weirdo na PMC, ngunit sinabi nito na ang Team Rocket ang weirdo. Ang sasakyan ni Ken at Mary ay nagsimulang paikutin ng balon ng Team Rocket at nagpakawala ng kuryente na nagpatalsik sa kanila palayo. Pagkatapos ay hinabol ni Ken at Mary ang Lunatone. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail, ngunit tinamaan ito ng braso ng sasakyan. Inilabas ni Brock si Mudkip upang gumamit ng water gun, ngunit walang nangyari, at pinatalsik lang ng mechanical na braso si Mudkip. Inilabas ni May si Beautyfly upang gumamit ng Silver Wind na pumigil kina Ken at Mary sa pag-abante. Gumamit si Mudkip ng water gun at si Pikachu ng Thunderbolt na nagpatigil sa sasakyan. Di nagtagal, sumikat ang buwan na nagbigay ng lakas sa Lunatone. Gayunpaman, muling gumana ang makina ni Ken at Mary. Sinubukan nilang hulihin ang Lunatone, ngunit gumamit ang Lunatone ng hidden power na nagpatalsik kina Ken at Mary palayo. Pagkatapos ng labanan, tinanong ni May kung ang Lunatone ay galing nga ba talaga sa kalawakan. Hindi alam ni Max at Brock ang sagot, ngunit inamin nilang gusto nila ang isang magandang misteryo. Kumaway na ang mga bida para magpaalam sa Lunatone habang lumulutang ito palayo. Nakakita ang mga bida ng karatula para sa Banana Slacos Garden, isang theme park na ipinangalan sa mga saging na itinatanim ng may-ari malapit sa mga slakot. Ayaw pumunta roon ni May dahil gusto niyang kumain ng ice cream sa susunod na bayan, kaya nagsimula silang magtalo ni Max. Ipinakita sa kanya ni Brock ang isang notebook na nagsasabing ang zoo ay sikat din sa ice cream na ginagawa nito, na ikinatuwa at ikinagalak ni May na pumunta roon. Binasa ni May ang notebook at nagplano kung ano ang kakainin doon, habang nagtataka naman si Ash kung paano pa makakakain si May ng napakaraming dessert pagkatapos ng tanghalian. Di nagtagal, nakarating sila sa Banana Slacos Garden, ngunit mukhang nakalak ang gate. Gayunpaman, itinulak ni Ash ang gate habang nagpasya naman si May na pumasok. Nakita nila na wala ng mga saging ang mga puno at hindi rin nila makita ang mga slakot. Maya-maya, nakaramdam sila ng isang napakalaking bagay na papalapit sa kanila, na halos magdulot pa ng lindol, dahil nakalikha na ito ng lamat sa lupa. Nagmadaling lumapit sa kanila ang isang lalaki at sinabing kailangan nilang sumama sa kanya. Tumakbo sila patungo sa restaurant para maging ligtas. Ipinakita sa kanila ng lalaki na isang Snorlax ang nagdudulot ng gulo. Nagreklamo ang lalaki na isang araw ay dumating ang Snorlax at kinain ang mga saging. Sa lalong madaling panahon, wala nang matitira para ipakain sa mga slakot dahil ang Snorlax ay gumigising, kumakain, at bumabalik sa pagtulog at inuulit lang ang prosesong ito. Ang mga slakot ay nagpunta sa pinakamalayong sulok ng hardin para protektahan ang mga natitirang saging. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Marcel. Biglang yumanig ang lupa dahil ang Snorlax ay nagdudulot ng pagyanig sa tuwing nagpapalit ito ng pwesto sa pagtulog. Sinabi ni Brock at Ash na hindi pangkaraniwan sa isang Snorlax ang manatili sa ibaba ng bundok. Naalala ni Marcel na may mga taong nagtatrabaho sa isang gusali sa kabundukan, kaya marahil ay itinaboy nito ang Snorlax palabas ng teritoryo nito. Nagtaka si Marcel kung bakit maraming alam si Ash sa Snorlax, kaya binanggit ni Ash na mayroon siyang Snorlax sa lab ni Professor Oak. Humingi si Marcel ng tulong sa kanila, kaya nagpa siya ang mga bida na tulungan si Marcel. Nag-eespiya ang Team Rocket at nakita ang natutulog na Snorlax. Inisip ni Meowth na matutuwa ang kanilang boss kapag nakuha ang Snorlax dahil mapapasaya siya nito sa umaga. Pumayag sina Jessie at James na nakawin ng Snorlax.
Iminungkahi ni May na takutin ng Snorlax para lumipat ito ng lugar, ngunit sinabi ni Brock na walang masyadong kinakatakutan ng Snorlax dahil malaki ito. Sinabi ni Ash na dapat nilang labanan at hulihin ang Snorlax para sumunod ito sa kanila, ngunit pinaalalahanan sila ni Brock na ang Snorlax ay gumagaling kapag ito ay natutulog kaya dapat ay talunin nila ito agad. Sa monitor screen, nakita ni Max na gising na ang Snorlax at kumakain na naman ng mga saging. Mabilis na kinain ng Snorlax ang mga saging at pumunta sa ibang lugar. Hinarang ng mga bida ang Snorlax at hinamon ito ni Ash sa isang laban, pero binaliwala sila ng Snorlax at nagpatuloy lang sa pagkain ng mga saging. Gumamit si Pikachu ng Thunder, ngunit hindi man lang natinag ang Snorlax. Lahat ay nagulat, kaya nagkomento si May na this is bananas, na ikinainis ni na Max, Brock, at Marcel dahil badoy ang joke nito, na ikinahiya naman ni May at sinabing hindi niya napigilan ang sarili. Sunod ay gumamit si Pikachu ng Iron Tail, ngunit nakakamangha na hindi pa rin natinag ang Snorlax. Umatake ang Snorlax gamit ang yan, na nagpatulog kay Ash at Pikachu. Nagmadali sina Max at May nagisingin ang dalawa, ngunit sila, pati na rin sina Brock at Marcel, ay naapektuhan din ng atake. Pagkatapos nun ay natulog na rin ang Snorlax. Dumating ang Team Rocket sakay ng kanilang balon, na may dalang malakas na cuff para iangat ang Snorlax sa ere. Habang nagdiriwang sila sa kanilang tagumpay, inisip ni na Jessie at James na magkakaroon sila ng mga bagong uniforme kapag na-promote sila. Laking gulat ng Team Rocket nang makita na natutulog ang lahat. Kumilos na sila para kunin ang Snorlax, ngunit kahit natutulog ay gumamit ang Snorlax ng yan, na nagpatulog rin sa Team Rocket. Hindi sinasadyang nahila ni Meowth ang mga lever bago makatulog, kaya nasira ng makina ang kanilang balon at nahulog sila sa isang puno. Pagkalipas ng ilang oras, nakipag-usap ang mga bida kay Professor Oak sa pamamagitan ng screen. Tinawanan silang lahat ni Professor Oak, ngunit inilantad nito na may plano siya. Tinawag niya ang Snorlax ni Ash, na binati naman ni Ash, at binigyan ito ng espesyal na Snorlax Pokeblock. Ipinaliwanag ni Oak na ang Snorlax Pokeblock ay lumalaki kapag kinain kaya nabubusog nito ang Snorlax. Sinabi ni Oak na ipapadala niya ang recipe kay Brock, at ipinaliwanag na kailangan pa rin nilang hulihin ang Snorlax para maalis ito. Sinabi ni Oak na ang tanging paraan para matalo ang Snorlax ay ang magkaroon ng Pokemon na immune sa sleep effects na lalaban dito, dahil ang Yan at Rest combo ng Snorlax ay hindi matatalo, kaya naisip ni Max na dapat silang gumamit ng Vigoroth. Ipinaliwanag ni Brock na kapag nag-evolve ang Slakoth sa Vigoroth, nakakakuha ito ng ability na Vital Spirit na nagpapa-immune dito sa sleep effects. Nagplano silang gawing Vigoroth ang isa sa mga Slakoth at ilaban ito sa Snorlax. Lumabas ang lahat kung saan sumigaw si Marcel para iparinig sa mga Slakoth na kailangang magboluntaryo ng isa sa kanila na mag-evolve sa Vigoroth para malabanan nila ang Snorlax. Sinabi ng mga bida na ang isa sa kanila ay maaaring magpanatili ng hardin at hayaan itong umunlad para sa lahat. Sa sandaling wala na ang pag-asa, nagboluntaryo ang isang Slakoth na nagpaiyak kay Marcel sa tuwa at nayakap ito. Inatake ni Pikachu ang Slakoth gamit ang Quick Attack, ngunit gumamit ang Slakoth ng counter. Gumamit si Torkoal ng Flamethrower, ngunit nakaiwas ang Slakoth. Umatake si Grovyle gamit ang Leaf Blade, ngunit pinawalang bisa ito ng scratch ng Slakoth. Mas lumaban pa ang Slakoth at nang matalo nito ang mga Pokemon ni Ash, nag-evolve ito bilang Vigoroth. Lahat ay naghiyawan, ngunit hindi nakalimutan ni Marcel ang kailangan nilang gawin. Lumapit sila sa Snorlax, na kumakain ng mga saging. Gumamit ang Snorlax ng Yan, ngunit pinawalang bisa ito ng Vigoroth. Kinalmot ng Vigoroth ang Snorlax, na nagdulot ng sakit dito. Inatake ng Snorlax ang Vigoroth gamit ang Hyper Beam, ngunit hindi ito tumama. Gumamit ulit ng Yan ang Snorlax, ngunit hindi pa rin ito umepekto kay Vigoroth na gumanti gamit ang Scratch. Tumayo ang Snorlax at nagpakita ng galit sa Vigoroth. Gumamit ang Vigoroth ng Focus Energy at gumamit naman ang Snorlax ng Body Slam, pero sinalubong ng Vigoroth ang Body Slam ni Snorlax ng Focus Punch. Inihagis ni Marcel ang Pokeball at nahuli ang Snorlax. Lumapit ang mga Slakoth kay Marcel at Vigoroth na pinupuri ang kanilang tagumpay. Namangha si Ash sa laban habang pinuri naman ni May ang katapangan ng Vigoroth. Dumating na ang mga bisita sa zoo at bumalik na sa ayos ang lahat. Natutuwa ang mga bida na balik operasyon na ang parke habang nagpasya naman si Marcel na palitan na ang pangalan ng lugar bilang Banana Slakoth and Vigoroth Garden. Humiling si May ng mga dessert na saging, kaya ipinakita ni Marcel ang isang dambuhalang cake na agad namang pinuntahan ni May para kainin. Nagtaka si Brock kung ano ang nangyari sa Snorlax, kaya ipinakita ni Marcel na ang ilang mga bisita ay natutulog kasama ang Snorlax sa isang relaxation room. Sinabi ni Brock na magigising sila ng maginhawa ang pakiramdam pagkatapos makatulog dahil sa yan, habang si Max naman ay natutuwa na ang Snorlax ay may bago na ring tahanan. Pinasalamatan ni Marcel ang mga bida na nagpaalam na para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.
Ang Team Rocket ay nananaginip kung paano sila magmumukhang maganda kapag ibinigay nila ang Snorlax sa kanilang boss dahil sila ay natutulog pa rin sa ilalim ng mga puno.